Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, kinakailangang magbawas ng players. Justin Brownlee, magpapahinga nga ba kontra Hong Kong para gamitin si Angelo Kwame? Ngayong araw nga mga chong, ay ang huling laro ng ating national team ngayong window. Kontra yan sa Hong Kong. At maraming ang Gilas Pilipinas fans ang nagtatanong, magpapahinga nga ba si Justin Brownlee kontra Hong Kong para bigyan ng pagkakataon si Angelo Kwame na makapaglaro? Sinagot nga yan mismo ni Gilas Assistant Coach L.A. Tenorio. Ay duda nga raw si L.A. na papalitan ni Coach Tim si Justin Brownlee kontra sa Hong Kong. Hindi nga raw sila po pwedeng mag-take ng risk para palitan si Brownlee dahil mas pamilyar daw ito sa sistemang ginagamit ni Coach Tim na triangle offense. Dagdag pa ni L.A. Tenorio, hindi nga raw dapat nila maliitin ang Hong Kong. Kaya para kay L.A. ay naniniwala ito na si Justin Brownlee pa rin ang maglalaro kontra sa Hong Kong. As of now, ay wala pang official statement si Coach Tim Cone kung si Brownlee pa rin ba talaga ang kanyang gagamitin sa kanilang huling laro ngayong window. Pero maraming ang Barangay Ginebra fans ang nagsasuggest na dapat pagpahingay na lang muna si Brownlee at ito munang si Angelo Kwame ang gamitin. Panigurado naman na mayroon ng knowledge itong si Angelo Kwame sa triangle offense na kanilang ginagamit. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na mahawakan siya ni Coach Tim. Remember, kasama itong si Angelo Kwame sa pagkuha ng Gilas Pilipinas ng gintong medalya sa nakalipas na Asian Games. Isa pa, si Justin Brownlee ang pinaka magbe-benefit kapag si Angelo Kwame ang pinaglaro. Dahil unang-una ay magkakaroon nga ito ng sapat na pahinga. At the same time, mabibigyan naman ng pagkakataon itong si Angelo Kwame na muling makapaglaro suot-suot ang Gilas Pilipinas jersey. Actually, kayang-kaya naman ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong kahit wala pa si Brownlee at Angelo Kwame. Kaya para sa akin mga chong, ay mas magandang wag na lang munang gamitin si Justin Brownlee para magkaroon ito ng sapat na pahinga. Dahil paniguradong siya nga yung magiging import ng Barangay Ginebra this upcoming Commissioner's Cup. Pero kung titingnan nga natin yung naging performance nitong si Justin Brownlee kontra sa New Zealand, ay mukhang nai-recover na nga ni Brownlee ang kanyang katawan. Hindi na nga ito nakikitaan ng pagod o fatigue at mukhang naging sapat na nga para kay Brownlee ang maikling panahon na kanyang naging pahinga. At isang magandang sign nga yan para sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo na para sa kupunan ni Coach Tim Cone na Barangay Ginebra. Marami nga ang nababahala, baka raw napagod na itong si Justin Brownlee dahil simula noong ma-lift yung kanyang suspension noong February, ay tuloy-tuloy nga ang laro nitong si JB hanggang sa ngayon. Wala pa nga itong nagiging mahabang pahinga at lumabas nga yung pagod na yan ni Brownlee last finals kung saan bigo siyang matulungan ang Ginebra na makuha ang kampyonato. Pero as of now, ay mukhang okay na talaga itong si Justin Brownlee dahil nandoon na ngang muli ang kanyang laro at ganadong-ganado na i-represent ang Gilas Pilipinas at mukhang handa na nga rin ito sa kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra. Pero at the end of the day, ay si Coach Tim Cone nga ang magdedesisyon kung paglalaruin niya nga ba talaga si Justin Brownlee o pipiliin niyang pagpahingahin ang kanyang resident import. At kahit ano pa nga yung maging desisyon ni Coach Tim Cone, ay si Brownlee ang magbe-benefit. Kapag pinaglaro pa rin ni Coach Tim si Brownlee, ay mananatili nga itong kondisyon. Kapag hindi naman ito pinaglaro, ay magkakaroon naman ng sapat na pahinga si JB. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra, kinakailangang magbawas ng players. This upcoming Commissioner's Cup nga mga chong, ay mayroong mga madadagdag sa kupunan ni Coach Tim Cone. Una na dyan, itong si Troy Rosario matapos nilang makuha sa unrestricted free agency. Expected na nga rin na may babalik sa Ginebra active lineup itong si Jamie Malonzo
at Jeremiah Gray. Kaya naman, kinakailangan talagang magbawas ng Barangay Ginebra ng players para mai-activate itong si Troy, Malonzo at Jeremiah Gray. Ang tanong, sino-sino yung mga possible na malalaglag sa final 15-man lineup? As of now, ay ang focus ni Coach Tim Cone ay ang Gilas Pilipinas. Pero kahit na ganon, ay tuloy-tuloy pa rin yung practice ng Barangay Ginebra. At patungkol naman sa mga possible na malalaglag sa lineup, ay wala pang kasiguraduhan. Unang i-activate syempre itong si Troy Rosario at possible na malaglag sa lineup ay itong si Isaac Go na kasalukuyan pa rin nagre-recover sa kanyang injury. Isa pa sa possible na malalaglag ay itong si Jason David at Von Pesumal. Pero sa ngayon ay hypothetically pa lang yan dahil tanging si Coach Tim Cone lang ang nakakaalam kung sino-sino nga ba yung ilalagay niya sa active final 15-man lineup this upcoming Commissioner's Cup. Yung mga malalaglag naman sa lineup ay hindi rin naman basta-basta mawawalan ng trabaho dahil gagawin nga nila itong practice player at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pasahod. Pero mas mapapaganda nga sa mga player na yan kung iti-trade na lang para mapakinabangan at hindi masayang ang kanilang talent. Gustuin man ni Coach Tim na ipasok ang lahat ng kanyang players sa active lineup ay hindi niya magawa dahil 15 players per team lang ang pinapayagan. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo ang malalaglag sa active lineup this upcoming conference? Ano rin yung take nyo? Dapat bang magpahinga si Brownlee kontra Hong Kong? I-comment mo lang dyan sa ibaba.